Yo mga kasiklat, for today's video magluluto tayo ng upo na may miswa. Siyempre ang una natin laging gagawin ay ang papainit ng mantika. Tapos sa pagka mainit ng mantika, magigisa na tayo ng bawang. Sangkutsahin natin ng ilang segundo. Tapos hihintayin lang natin tong maging mamula-mula kasi masarap ang bawang sa may sabaw pagka medyo namumula siya. Tapos naglagay na rin tayo ng sibuyas. Bahala na kayo kung white or gantong red. Tapos mga ilang segundo rin uli yan na ating gigisahin lang bago set aside muna natin at tapos ang ating sangkap, ang baboy. Ito guys, pwede naman kayong gumamit ng chicken. Pwede nga beef, why not? Pero syempre, karaniwang ginagamit sa pagigisa ng ganitong mga gulayin ay ang baboy. So ito, sasangkutsa lang natin ng mga ilang minuto tapos hintayin lang din natin siya na maging mamula-mula para din lumasa ang baboy na pagka medyo napafry-fry siya. Ganun lang, lagi lang paulit-ulit lang naman yan sa pagigisa. Laging hintayin natin mamula. Tapos pagka medyo alam nyo nang dumidikit-dikit na sa kawali, halu-haluin nyo lang siya ng konti tapos maya-maya lalagyan nyo na siya ng sabaw. Tulad nito, dumidikit-dikit na yung laman sa kawali ng baboy. So kapag ganyan nangyayari, maglalagay na tayo ng tubig. Sa inyo na yun kung gaano karaming tubig. Kasi siyempre itong dish na ito ay talagang may sabaw. Kasi parang ano lang to yung miswa na may patola. So in this case, ang ginamit natin, upo na may miswa. So paras lang halos ng luto yan. Sa miswa with patola lang kasi ang ginagamit, meatballs, pero pork pa rin. Pero dito, hiniwang baboy lang. Pero same na same lang ho yan. Magkakaiba lang siguro yan sa lasa ng patola at saka upo. So ngayon, naglagay na rin tayo ng paminta. And then, halu-haluin natin ng konti. Tapos, maglalagay din tayo dito ng nor pork cube. Pero to 1/4 lang ng cube, hindi isang buo. Kasi malasa naman yung baboy na ginamit natin. So, ganyan lang. Hintayin nyo lang medyo lumambot ng konti yung ating baboy. And then, maglalagay din tayo ng konting seasoning. Konti lang naman. Kasi konti lang din naman yung nilagay nating nor pork cube. Tapos, takpan muna natin ng ilang minuto. And then, after ilang minutes, titignan po uli natin kung ito po ay malambot na ang ating baboy. Ngayon, pagka ganyan pa yung ating baboy, medyo lumalaban pa, syempre, wala ibang tayong gagawin kundi pakaluin pa yan ng mga ilang minuto pa. Nasa inyo naman yan kasi iba naman kasi gusto sobrang lambot, yung iba gusto lumalaban sa ngipin. Pero ako naglagay na ako ng upo kasi alam ko yung baboy maya-maya lalambot pa ng konti yun. Kasi pakukuluin pa natin tong upo ng ilang minuto din. Tapos hintayin lang natin siyang kumulo kasi madali naman lumambot itong upo. Few minutes later, ayan, kumukulo na siya. Then, tingnan natin kung malambot-lambot na. Wag naman yung sobrang lambot kasi siyempre iba, ayaw nung masyadong malabsa yung gulay. Yung baboy natin ngayon at this time, ayos na yan, medyo malambot na. And then, tikman muna natin bago natin lalagyan ng ating miswa. Tapos, itong miswa ko natira lang to guys, kaya ito talagang durug-durug na to. Pero okay lang naman yan. Kasi ito yung ginamit ko last time nung nagluto naman ako ng patola nga. Tapos pagka nagluluto rin ako ng balatong or munggo, ilalagyan ko rin itong miswa. Ang sarap guys, try nyo. So yan, lalagyan natin lang siya ayon sa inyong kagustuhan kung gaano siya kadami. Tapos pagka medyo naiiga-iga siya, pwede naman kayo mag-add ng water. Tapos pag-add ng konting asin. Pero ako hindi na ako maglalagay dito ng asin kasi nga may alat na yung cube na nilagay natin na kapiranggot at saka yung seasoning. So hintayin na lang natin siya, mga ilang segundo lang to kasi madali lang lumambot itong miswa. Tapos ito, tinikman ko na at ready to serve na. Luto na siya mga kasiklat. At ito na ang ating pork and upo with miswa. Tamang-tama sa maulan na panahon. Bye-bye!